Sa construction sites, napakadami talaga ng hazards. Hindi rin mawawala ang possibility na magkaroon ng mga accidents. Pero ang kagandahan nito, pwede naman nating ma-lower yung risk. Hanggat maaari ay zero accident sana. Kaya ginagabayan natin yung mga tao, sinasaway natin kung ano yung mga unsafe conditions at mga unsafe acts, pinupunan natin. Kasi mga nagpapala doon, hinukaya nila yung elevator pit. Kaso sa taas nun is opening. Sinabing opening, diretso yan hanggang dito sa taas. Check natin yung possibility, baka mamaya may malaglag sa kanila ng mga gamit o kaya baka may nagwe-welding dito tapos yung flux nalaglag dun sa kanila. For safety reasons, dapat sine-check kaya nito dito. Yun sila. Ito ang tinatawag na unsafe acts o yung kilos o galaw ng tao na nagpapataas ng risk or possibility na sila ay maaksidente. Kung makikita nyo, 3 sa 4 na tao ay hindi nakasuot ng helmet. Tapos yung isang naka-helmet, tinanggal niya pa talaga. Kung hahayaan ko lang sila, 75 to 100% yung exposure ng mga ulo nila mabagsakan ng kahit anumang malalaglag galing dito sa taas. Wala bang wala bang helmet yon? Baka may malaglag dito na yan, magsuot ng helmet yon. Ganon, kasi may mga pasaway na nagbuhukay sila doon sa baba na posibleng malaglagan galing sa taas. Problema, walang helmet. So, huwag tayo magsasawa, magsabay. Check. Kasi kawawa din naman sila. But then, i-check natin na possibility may malaglag na bagay papunta sa baba. Ayun. Iba, naka-helmet na si Manong. Kanina walang helmet yon. Paano kung hindi inaasahan, may malaglag na mga bagay kagaya nito. Yung ganitong mga puli, ayoko talagang nakabitin sa mga openings, lalo na kapag hindi namang ginagamit. Kaya ipapatanggal natin to. With regards sa opening ng elevator na to, hindi na siya human factor kundi unsafe condition. Ang kailangan dito, pabarikadahan natin sa safety officer, hindi lang yung ganitong caution tape ang nilalagay. May gumagawa dun sa baba baka may magtrabaho dito, may malaglag na mga item. Baka pasabihan ha.